Hi guys! For today's video, samahan niyo ako takutin ang aking sarili. Well, for today's video, manonood tayo ng KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Araching! Let's go! Hi Bart! Come on! Hi guys! For today's video, katapos natin panoorin ng KMJS Gabi ng Lagim, and now we're here at Gilligan para magkain at i-review na rin natin ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. So of course, syempre guys, hindi mawawala. Part ng tradisyon natin ang manood ng Gabi ng Lagim every year, every Halloween, but this time mag-level up sila kasi the movie na, nasa bigger screen na this time, sinehan na. Hindi mawawala yung part ng tradition natin na yan. Siyempre, di tayo papahuli, pinanood na natin siya. And of course, pinanood natin siya dahil nandun si Jillian Ward kasi recently pinanood din namin ang kanyang abot kamay ng pangarap. Sobrang inspiring ng kalabas na yan. Anyways, going back. We love Jillian Ward. And of course, Miss Jessica Soho, respected journalist, award-winning. Itong movie na to, directed by 3 directors, Direk King Mark Baco, Direk Dodo Dayaw, and Direk Yam Laranas. Guys, if you know, mahilig ako sa horror movies. And of course, syempre, pag pinanood mo to, parang 3 movie yung pinanood mo. Kasi 3 segments siya. Sobrang worth it, diba? Kaya di namin ito pinalagpas. And knowing me, sobrang fanatic ako ng horror movies. Talagang mahilig ako sa horror. Kaya di ko siya pinalagpas. Anyways, reviewin natin siya one by one, segment by segment. So meron siyang 3 parts: Pochong, Berbalang, and Sanib. So dun mo tayo sa Pochong. Sa Pochong, dito guys, maganda yung atake nila dito eh. Kasi dinala niya tayo sa mundo ng mga seaman. Yung mga taong nagtatrabaho sa barko. Dito talaga pinakita yung sacrifices sa mga taong nagtatrabaho sa barko. Kung bakit nila ginagawa yun para sa family nila, yung hardships nila, yung risk na nandun ka sa barko, yung mga seaman doon, mga seafarers doon. Yung character actually dito na si Pochong, bagong character sa atin to eh, kasi Indonesian folklore siya. Kung dito sa Philippines, mga tikbalang, aswang, tiyanak, sa kanila, Pochong. Ang bida dito si Miguel Tan Felix, and of course, yung acting niya, magaling, and the rest of the gang, nadala nila ng maayos, talagang parang nasa barko sila. Cinematography nila, talagang nakakatakot yung effects nila, talagang pinakita dito yung hindi lang yung fear na the fact na nagtatrabaho ka sa barko, pati yung fear every time na lumalabas si Pochong. Pag si Pochong lumilitaw, ayan na naman. And nakakatuwa dito, talagang pinaghirapan nila kasi practical effects. Yung prosthetic talaga nila, talagang pinag-effortan, natural, hindi siya CGI. Kaya, very good doon. Ang creepy eh, kasi ang pauso nila dito, dahil nga Indonesian folklore siya, si Pochong, nakabalot siya sa tela, tapos tumatalon-talon. Makikita nyo, panoorin nyo na lang. Kakaibang takot naman this time. Relatable siya lalo sa mga tao nagtatrabaho sa barko, sa mga OFW. And then second dito naman, sa second segment, Berbalang, Sanya Lopez and Elijah Canlas. Dito naman, dinala nila tayo sa 1960s, kung saan makikita mo, may berbalang pala, kalo kasi tikbalang lang, aswang lang, yung mga common na folklore sa atin sa Pinas.
sa Pilipinas. So this time naman, Filipino folklore. Si Berbalang. Dito naman, sa segment na to, pinakita yung love for the siblings love. Nakita dito yung pagmamahal ng magkapatid kung paano protektahan ng ate yung kapatid niya. Mas makaka-relate dito yung mga taong lalo na nakatira sa province na mas nakaka-experience ng mga ganitong klaseng folklore. Acting-wise, of course, Sanya Lopez, Given, Elijah Canlas, gamparan nila ng maayos yung role nila, and the rest of the actresses and actors. And then of course, sa third segment, Sunny, dito talaga tinakel yung depression, mental health, seeking for mother's love, and power of God. And of course, our idol, Jalen Ward, napakagaling. Talagang nag-transform siya dito from Dr. Annalyn to sinapian. So, ang galing na acting niya dito, talagang bigay na bigay siya. Knowing her, sobrang galing. And okay lahat ng cinematography dito, sobrang nakakatakot. Lalo na sa part na nasa simbahan sila. Pag kasi sa simbahan, tapos doon nangyayari yung mga katakutan, nakakatakot talaga. Yung cinematography dito, sobrang ganda din. Actually, lahat. From segment 1 to 3, talagang makikita mo dito nag-evolve na kung paano gawin ang mga horror movies dito sa Philippines. And of course, dito pinakita rin dito, lesson is forgiveness. Dahil doon nag-start yung tumalab yung power ni God para matalo yung devil. Overall, ang dami ko natutunan sa movie na to. Hindi lang puro katatakutan. Maraming lessons, marami ding reminders. Na-remind din tayo kung ano yung mga folklores, hindi lang sa Philippines, pati sa Indonesia. Maraming mga relatable scenes dito na makaka-relate kayo. Nakakatawa rin kanina kasi horror siya, pero ang daming nanood. Puno yung sinihan kanina dito sa SM Pulilan. Congrats to the whole team. Lahat na bumubuo, cast, staff ng KMJS. Very a good show. Of course, kay Miss Jessica Soho. Galing, bravo. Lahat ng directors and all. And of course, overall lesson, no matter how scary life gets, there's always protection if you have faith. Sa tatlong segments na pinaka-nagustuhan ko is yung Sanib kasi nandun si Jillian, si Dr. Annalyn. Charot lang. Pero yun talaga yung pinaka-nagustuhan ko kasi doon ako mas natakot. And isa nga pala sa natuwa ako dito kasi hindi lang siya nakakatakot but also make sure nila na makaka-relate ka and nagpapatawa rin sila at the same time ng pakonti-konti. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa pinakamalapit na sinihan. Watch na ng KMJS, Gawin ng Lagim, the movie. And of course, kung nagustuhan nyo tong movie review na to ay maraming natutunan, don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell for more upcoming videos. Keep safe everyone, love you all. Kaya tayo guys. Natapos na tayong matakot, ngayon naman, lumamon na tayo.